Deal bountifully with thy servant, that I may live and keep thy word. Yes. Tayo na mga tao na nilalang ng Diyos, hindi basta-basta ang paglalang nito. Because this is composed of so many parts, so many organs, so many veins, so many functions. Sa katawan lang natin, maraming bahagi, head, hands, stomach, hips, hanggang sa paa. Napakarami po nito. Kunting bara lang ng ugat natin, magkakaroon tayo ng problema. Tingnan mo yung nai-stroke. Pag nagkaroon ng bara ang kanilang brain, tinatawag na blood clot, apektado lahat ang sistema ng katawan. Sometimes half body paralyzed, sometimes hindi na makapagsalita ng wasto, sometimes magkoma ang tao. Kaya kung hindi tayo gawa ng kabutihan ng Diyos sa ating katawang physical, malamang hindi tayo tatagal sa sanglibutang ito. Subalit, kung binigyan tayo ng Panginoong Diyos ng pagkakataon na mabuhay, ibig sabihin niyan, God dealt with us bountifully, miraculously, dahil iningatan niya ang ating katawan. Iningatan niya ang ating physical body. So, what is the most important matter sa buhay natin kung sakaling buhayin tayo ng Diyos physically? Ang sinabi dito, that I may live and keep thy word. Para ako mabuhay at gagawin ko ang inyong salita. Yan ang pinaka-importante sa buhay ng tao na kung siya'y buhayin man ng Diyos, ng lalang sa ating lahat, ay walang iba tayong purpose, wala tayong ibang dapat pagtuunan ng pansin, kundi tayo bilang mga lalang ng Diyos ay maging obedient tayo sa ating Creator. Kasi sadya ginawa ng Diyos ang ating physical body. Ito ay meron tinatawag na expiration. Kaya nga nung namatay si Brother Ruben Tan, pagpunta ko doon sa hospital, nandoon pa yung bangkay ng kanyang katawan. Nagtanong ako doon sa information, Ma'am, saan po nakalagay si Mr. Ruben Tan? Ay, expired na siya, sir. Akala bang expired, ang tinatawag na expired, yun lang mga food products. Meron palang terminology din na applicable sa taong namamatay, expired. Itong katawan natin na physical, anuhin man ang gagawin ng mga scientists, doctors, experts to prolong this physical body, there is always time of expiration. Meron talagang expiration. Dahil meron itong expiration, so habang nabubuhay tayo sa sanglibutang ito, we have to keep His word. For what? Para dugtungan ng Diyos ang ating naging buhay sa sanglibutang ito na napakasandali at dudugtungan ito ng Diyos na buhay na walang hanggan. That is the point. Why do we keep the word of God while we are still living? Praise the Lord. Kasi alam ng Diyos Kaya nga sabi nga ng Diyos, you are dust and unto dust you will return. But the Spirit will return unto God who gave it. For what purpose? To be judged. Para ibigay sa atin ang dugtong ng ating naging buhay sa sanglibutang ito. Ang masaklap niyan, kung hindi natin na-keep ang kanyang word, ang dugtong ng ating buhay ay kamatayan. Subalit kung makip natin ang kanyang word, ang dugtong ng ating buhay na ating ikinabuhay sa sanglibutang ito ay buhay na walang hanggan. Kaya nga ang Diyos sadyang nag-provide ng tree of life. Dahil alam niya ang katawan natin na physical galing sa lupa, babalik sa lupa, merong expiration at gusto ng Diyos yung ating kaluluwa magkaroon ng magandang kahinatnan na maging kasama niya sa kanyang kaharian. Kaya naglagay siya ng kasama na yan sa provision ng Diyos sa buhay ng tao, yung tree of life na yan. Basahin natin.
Genesis 2:9. Praise the Lord. And out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant to the sight and good for food, the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil. Yan, nandyan na yung tree of life. Kasi alam ng Diyos na mabubuhay ang tao, sandali lang, pero merong tinatawag na antidote, merong remedy dyan, para hindi ka na mamatay magpakailan paman, yung tinatawag na tree of life. Kaya, therefore, sa buhay natin, mag-ingat tayo, kasi nakalagay din dito yung tree of good and evil, na pinagbabawal ng Diyos na kainin. Bakit meron pang bagay na pinagbabawal ng Diyos sa sanglibutang ito? Of course, God is the God of law. Ang Diyos ay Diyos sa mga batas. Kung dyan sa trapiko, merong pinagbabawal. Bawal mag-parking sa lugar na yan. Pag naka-red light, bawal ka mag-proceed. Pag naka-green light, bawal ka naman din mag-stop. So may mga batas yan. Kaya ganun din ang Diyos. God is the God of the law. We must observe the law of God. Praise the Lord. Kaso ang problema, sa unang tao na nilalang ng Diyos, hindi sila sumunod sa utos ng Diyos. Kaya sila ay pinagbawalan makakain sa tree of life. Sayang ang hinanda ng Diyos sa kanila kasi hindi sila naging deserving. Mas naniwala pa sila sa kaaway ng Diyos, yung kanyang itinapon dito sa lupa na si Lucifer, kaysa Diyos na lumalang sa kanila. Yan ang masaklap. Huwag nating gawin yan, na mas maniwala pa tayo sa kaaway ng Diyos, sa diablo, kaysa sa Diyos na lumalang sa atin. Paano natin magawa yan? Paglapas, tanganan natin ang kautusan ng Diyos para na rin nating sinamahan si Satanas. Kasi yan ang kanyang ginawa doon sa langit at yan ang kanyang patuloy tinutukso sa buhay ng tao na huwag tayong sumunod sa Diyos. Kaya, number 1, isipin natin yan. Kaya nung nangyari sa kanila, hindi sila binigyan ng pagkakataon makakain sa tree of life. Basa, Genesis 3:24. Praise the Lord. So he drove out the man, and he placed at the east of the Garden of Eden cherubims, and a flaming sword which turned every way to keep the way of the tree of life. Yan, hindi sila binigyan ng pagkakataon na makakain sa tree of life. Bakit? Sino lang ang merong opportunity? Sino lang ang binigyan ng Diyos ng pagkakataon makakain sa tree of life na yan? Para kung sakaling mag-expired man ang buhay mo sa sanglibutang ito, physically, dudugtungan ng Diyos ang buhay mo na wala ng katapusan. Sino? Basa. Revelation 22:14. Praise the Lord. Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city. Ayan. Sila nag-do sa kanyang commandments. Kaso si Adam at si Eve did not keep the commandments of God, so they were not entitled or permitted to eat the tree of life. Sana kung sumunod sila, nakakain sila. Praise the Lord. Kaya isa yang bagay. Ngayon, gumawa ang Diyos ng paraan para makasunod ang tao. Ito na yung mercy ng Diyos. Ito na yung grasya ng Diyos dumating sa buhay natin. Bagamat walang taong makakasunod sa batas ng Diyos sa magitan ng kanyang sarili, pero ang Diyos mismo gumawa ng paraan para makasunod tayo. Basa. Ephesians 2:8-10. Praise the Lord. For by grace are we saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Yan, gumawa ang Diyos ng paraan by His grace, by His mercy, na ang tao makakagawa ng kanyang mga commandments. Hindi sa ating sariling kakayahan, kundi sa pamagitan ng pananampalataya natin sa Diyos. Siya yung gagawa sa buhay natin. Kaya sinabi diyan, we are His workmanship.
Praise the Lord. That we are being ordained that we should walk in them. O, makakalakad na tayo sa commandments ng Diyos dahil ang Diyos nga ang gumawa ng paraan sa buhay natin. It is a matter of faith. It is a matter of love. It is a matter of recognizing God. And it is a matter of denying ourselves. Ganun po. Hindi talaga magawa ng tao sa sarili niyang katuwiran. Basa pa, Titus 3:4 and 5. Praise the Lord. But after that the kindness and love of God our Savior toward man appeared, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Yan. Praise the Lord. Talagang completely, absolutely, it is by the mercy of God He saved us by washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Di ba? Siya talaga yung magpasok sa ating pagkatao para siya na yung gagawa ng katuwiran. Gamit yung ating physical body na gagawa din, susunod din dyan sa Kanya. So maging obedient na tayo sa Kanya. Basa pa, Philippians 2:13. Praise the Lord. For it is God which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure. Ang Diyos ang gagawa sa inyo, sa atin, sa kagustuhan at sa paggawa ng Kanyang good pleasure. Siya na yung take over sa ating buhay. Ngayon, pag nandyan si Kristo sa sino man sa atin, sa mga tao sa sanglibutang ito, walang pinipili ang Diyos. Kaya nga ang tao, pag nandyan si Kristo, ikaw yung iglesia ni Kristo. Ang iglesia ni Kristo, dahil si Kristo ang siyang nasa loob ng tao. We are the temple of God. Praise the Lord. If Christ is in us, we are Christ's temple. So anong mangyayari? What is the manifestation of our body? Kung si Kristo nandito sa atin. Basa. 2 Corinthians 5:17. Praise the Lord. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Yan. Anong pagbabago ang gusto ng Diyos sa buhay natin? Pagbabago na sa ating sariling pamamaraan? Hindi po. Hindi porke nung una ganito ang hitsura mo, pagdating mo sa isang pananampalataya na bago ka, anong pagbabago mo? O ganito, nung una wala kang tato, nandiyan ka na sa pananampalataya na ibang pananampalataya, marami ka ng tato. Dahil nabago ang lahat? Hindi ho. Ang pagbabago na ito, hindi sa ating gawa, hindi sa ating kalooban. Ang pagbabago na ito yung pagbabago na kaibahan nung wala pa tayo kay Kristo, si Satanas pa ang nagahari sa atin, nandyan pa yung mga karumaldumal na gawa natin. Pag nandyan na tayo kay Kristo, dahil banal si Kristo, banal na rin ang mangyayari sa ating buhay. Yan ang kaibahan. Basa. Romans 8:10. Praise the Lord. But if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the spirit is life because of righteousness. Yan ang kabaguhan. Ang ibig sabihin na makikita sa atin dahil ang ating katawan patay na para sa paggawa ng karumaldumal, mga bagay-bagay na kasalanan, liko, karumihan, kasamaan sa mata ng Diyos. Wala na, patay na yung katawan natin sa paggawa niyan. Ang ating espiritu ay buhay para sa righteousness ng Diyos. Praise the Lord. Ganon ang changes na mangyayari sa buhay natin. It is not in our own way of changing our lives, but it is the way of the Holy Spirit. It is the way of God. So, wag na tayo mamuhay sa flesh. Mamuhay na tayo sa espiritu. Last verse. Romans 8:9. Praise the Lord. But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Yan. Kung wala si Kristo sa atin, hindi tayo sa Kanya.
See? Gaano ka-importante si Kristo nandito sa atin. So kinakailangan maging iglesia ni Kristo talaga tayo. Dahil si Kristo nandito sa atin. Yan ang ibig sabihin yan. We are the temple of God and Christ must be within our lives. Nandito sa buhay natin. Kaya pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Dahil nag-deal siya sa atin bountifully para mabuhay tayo. At wala tayong ibang main objective sa buhay natin but to keep His word so that we are entitled to eat the tree of life para yung buhay natin sa sanglibutang ito that will expire the sooner or the later. Madali man sa matagal man, we will expire. Makarating man tayo ng edad 100 over or less than, we will expire. So ibig sabihin yan, ang importante madugtungan yung buhay natin sa sanglibutang ito na napakaikli na buhay na walang hanggan. At ang solusyon niyan, as the Lord deal with us bountifully, kaya nabubuhay pa tayo hanggang ngayon, wala tayong ibang objective but to keep His word para entitled tayo kakain sa tree of life na yan. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.